Kawawang bata na malimos sa harap ng malaking kumpanya para matulungang gumaling ang kanyang ina, pero ipinagtabu yan. Pero bakit nang mapadaan ng CEO ay napatigil ito nang makita ang bata? Mapagpalang araw po muli, madlang listeners. Ako po muli si Miss J.A. na maghahatid muli sa inyo ng isang maganda at nakakakilig na kwento na isinulat ng ating mahusay na writer na si Romeline. Sana po ay magustuhan niyo ang kwentong ito at huwag kalimutan na i-like ang video na ito. Maraming salamat! Simulan na natin ang kwentuhan. Ako po si Emma. Para sa mga taong pakiramdam ay nawawala sila sa dilim at walang kakayahang bumangon. Naway maging patunay ang kwento ko na ang tunay na pag-ibig ay palaging makakahanap ng daan pauwi. At ito ang aking kwento. Malamig ang hanging nagmumula sa aircon ng mamahaling Rolls Royce, ngunit mas malamig ang pakiramdam na bumabalot sa puso ni Benjamin. Nakatingin siya sa labas ng tinted na bintana, pinagmamasdan ng nagtataas ang mga gusali ng syudad habang palayo sa kanyang sasakyan sa pinakasentro ng kanyang imperyo. Ang Alvarez Group of Companies o mas kilala bilang AGC. Mister, saan niyo po ako dadalhin? Napalingon si Benjamin sa batang kanyang katabi. Ito si Lucas, isang batang natagpuan niya sa labas ng kanyang kumpanya kanina. Ang kaawa-awang batang ito ay natagpuan niyang nakaluhod sa harapan ng isang executive matapos masirang isang mamahaling kwintas na pag-aari nito. Ang kwento ni Lucas, nagtungo lamang siya sa kumpanya upang manghiram ng pera sa kinikilala niyang tiyahin pambili ng gamot ng kanyang baldadong ina. Ngunit aksidente niyang nabangga ang executive at nasira ang mamahaling kwintas na regalo dapat nito sa kanyang asawa. Iuwi na kita sa inyo, Lucas. Hindi mo kailangang matakot dahil binayaran ko na yung kwintas. Nang makarating sila sa lugar na tinitirahan ni Lucas at ng ina nito, napakunot ang noo ni Benjamin nang makitang kalagayan ng kanilang tahanan. Gawa ito sa kahoy, ngunit hindi mukhang matibay ang mga haligi. Oras na magkaroon ng malakas na bagyo, paniguradong maapektuhan ang kanilang bahay na tinitirahan. Nandun po yung nanay ko, mister. Hali po kayo, papakilala ko po kayo. Nagulat si Benjamin nang biglang hawakan ni Lucas ang kanyang kamay, ngunit hindi siya umangal. Sinanyasan niya naman ang mga gwardyang naalerto dahil sa ginawa ng bata upang sabihin na huwag na silang sumunod. Mama! May papakilala po ako sa inyo. May nakilala po akong mabait na tao na tumulong sa akin. Natigilan si Benjamin nang huminto sila sa harapan ng isang babae na nakaupo sa isang wheelchair. Nakatalikod dito sa kanila dahil abala sa pananahi. Ngunit nang marinig ang sinabi ng anak, ay agad itong tumigil sa kanyang ginagawa. Ngunit nang lumingon ito, nanlaki ang mga mata ni Benjamin. May nangyari ba sa'yo, Lucas? Teka, saan ka ba galing? Hindi ba sinabihan kita na huwag kang aalis ngayon kasi may assignment ka? Mama, sinubukan ko lang pupuntahan si Tita Ira sa pinagtatrabahuhan niya para humingi ng tulong pambili ng gamot niyo. Alam ko pong nilalagnat po kayo at hindi niyo na sinasabi sa akin. Pero bumili pa rin po kayo ng mga school supplies para sa assignment ko. Napabuntong hininga si Emma at hinaplos ang pisngi ng kanyang anak. Pagkatapos ay napalingon siya kay Benjamin na nakatayo lamang sa kanilang harapan. Hindi maiwasan ni Emma ang magtaka nang makitang umiiyak ito. Sir, okay lang po ba kayo? Umiiyak po ba kayo? Tanong ni Emma. Ngunit walang maisagot si Benjamin. Nakatayo lamang siya habang nakatitig kay Emma na para bang mawawala ito kapag umiwas siya ng tingin. Sa paningin ng marami, na kay Benjamin ang lahat. Isa siyang bilyonaryo, nirerespeto at kinatatakutan sa mundo ng negosyo. Ngunit sa likod ng mga mamahaling suit at perpektong postura, si Benjamin ay isang lalaking may malaking puwang sa pagkatao. 6 na taon nang nakalipas,
Simula nang mawala ang kanyang asawa at ang anak nilang dinadala nito sa isang trahedyang hindi niya kailanman matatanggap. Parang isang malaking biro ng tadhana na kaya niyang bilhin ng kahit anong bagay sa mundo, ngunit hindi niya kayang ibalik ang nag-iisang babaeng minahal niya. Ngunit ngayon, ang babaeng 6 na taon niyang ipinagluluksa ay nasa kanyang harapan na. Mister, okay lang po ba kayo? May problema po ba? Takang tanong na rin ni Lucas. Hindi mo ba ako naalala? Hindi mo ba ako kilala? Tanong ni Benjamin kay Emma habang itinuturo ang kanyang sarili. Hindi. Kilala niyo po ba ako, sir? Mister, kilala niyo po bang mama ko? Kasi po, naaksidente po siya noon at nagka-amnesia. Sabi ni Lola na, kumugkop sa amin, Emma pong pangalan niya dahil yun ang lagi niyang binabanggit na pangalan. Parang may malakas na kampana na tumunog sa isip ni Benjamin. Ito ang huling kumpirmasyon. Ang barkong sinasakyan nito noon ay lumubog at napadpad ito sa pampang. At si Lucas, ang batang ito ay ang anak na dinadala ng kanyang asawa nang mangyari ang trahedya. Huminga ng malalim si Benjamin at pilit na ikinalmang sarili bago humakbang palapit. Kahit payat at halatang pagod na sa buhay, hinding-hindi magkakamali si Benjamin. Ang maamo nitong mukha, ang hugis ng kanyang mga mata, siguradong sigurado siya nang babaeng nasa harapan niya ay ang asawa niya. Pasensya na. Napuwing lang ako sa alikabok kanina. Napatango naman si Emma at marahang ngumiti. Mukhang hindi po kayo sanay sa ganitong lugar, sir. Hindi ko pa po alam ang buong kwento. Pero mukhang tinulungan niyo pong anak ko. Maraming salamat po. Pagpasensya niyo na po tong munting tahanan namin. Ako ang dumating ng walang pasabi kaya hindi mo kailangang humingi ng tawad, Emma. May dinala akong mga gamot at mga pagkain. Madami kaming napag-usapan ni Lucas kanina, kaya mas lalo ako nag-aalala sa kalagayan niyo. Sana tanggapin niyo to. Isa-isang ipinasok na mga gwardiya ni Benjamin ang sako ng bigas, mga grocery items, at mga gamot na ipinabili ni Benjamin kanina. Gulat na gulat naman si Emma habang nakatingin sa lahat ng yon. Teka lang po, sir. Parang ang dami naman po ata nito. Mama, sinabihan ko na po si Mr. kanina, pero hindi po siya nagpaawat. Kaya po walang saysay kung hahadlangan pa natin ang binibigay niya. Hindi po siya nagpapatalo. Bahagyang natawa si Benjamin na marinig ang sinabi ni Lucas. Maging si Emma ay bahagyang napangiti. Kanina pa po kayo tinatawag na Mr. ng anak ko. Ano po bang pangalan niyo, sir? Benjamin. Benjamin Alvarez ang pangalan ko. Ako naman po si Emma. Nakakahiyaman po pero malaking biyaya po sa amin itong mga ibinigay niyo. Kung may maitutulong po ako sa inyo, sabihin niyo lang po para naman kahit papano Masuklian ko po yung kabutihan niyo, sir. Napakuyom ng kamao si Benjamin habang pinipigilan ang muling pagtulo ng kanyang mga luha. Gusto niyang kunin si Emma at Lucas. Gusto niyang iuwi ang mga ito at sabihing sila ang nawawala niyang mag-ina. Ngunit ayaw ni Benjamin na magpadalos-dalos. Magaling po ako sa pagtatahi. Baka may ipapatahi kayo mga damit. Sabihin niyo lang po. Sa ganung paraan baka makabawi po ako sa inyo kahit papano. Nakangiting saad ni Emma. Hindi mo na kailangang bumawi, Emma. Tulong ko naman ang lahat ng ito sa inyo. Pero kukontakin kita kung may kailangan ako, Emma. Sa ngayon, mag-focus ka sa pagpapagaling para hindi na mag-alala tong si Lucas. Nanatili si Benjamin ng halos 1 oras habang tahimik na pinapanood at paminsan ay nakikipagkwentuhan sa mag-ina. Habang palabas sa masikip na eskanita, hawak-hawak ni Lucas ang kanyang kamay habang iginigiya siya nito sa daan palabas. Totoo po pala talagang sabi ni Mama na kapag nagdarasal po tayo, may blessing po na darating dahil hindi tayo pababayaan ni Papa God. Talaga? Nagdasal ka ba kagabi, Lucas? Opo, gabi-gabi po ako nagdarasal bago matulog na sana. May anghel na dumating sa buhay namin ni Mama at sana hindi na po mahihirapan si Mama. Natigil sila sa labas ng kalsada kung saan nakaparada ang mamahaling kotse ni Benjamin. Naghihintay na rin ang kanyang mga bodyguard
Ngunit tila ayaw pang bitawan ng bilyonaryo ang munting kamay ni Lucas. Napakabuti mong bata, Lucas. Alagaan mong mama mo ha. Babalik ako dito bukas. Talaga po, babalik po kayo. Agad na nagningning ang mga mata ni Lucas. Napangiti si Benjamin. Hindi niya inasahan na ang pagtulong sa batang ito ang magdadala sa kanya patungo sa isang taong inakala niya hindi na niya muling makikita pa. Si Lucas ang kanyang anak. Ang tunay na anghel na sumalbas sa kanya mula sa kadiliman. Oo naman, pangako. Nang makasakay si Benjamin sa kanyang kotse, agad niyang binulungan ng isa sa mga gwardya na palihim na bantayan na mag-ina ngayong gabi at siguraduhing ligtas na makakauwi si Lucas. Habang patuloy na umaandar ang kotseng sinasakyan niya, napatitig si Benjamin sa liwanag ng mga gusali at hindi maiwasang mapangiti. Sa pagkakataong ito, gagawin niyan lahat upang masigurong hindi na mapapahamak ang kanyang mag-ina sa piling niya. Malaki ang possibility na siya talagang asawa mo, Benjamin. Nagtutugma ang lahat ng senaryo sa aksidenteng naganap 7 years ago. Napahinga ng malalim si Benjamin habang binabasa ang mga report mula sa mabilisang background check na isinagawa ng kanyang mga investigador. Nasa harapan niya ngayon ang doktor ng kanilang pamilya at pinag-uusapan nila ang tungkol sa kondisyon ni Emma. Mabuti na lamang at hindi mo binigla si Emma kanina. Kung sakaling siya nga talaga yon at may amnesia siya, hindi mabuting ipagsapilitan sa kanya mga nakalimutan niyang alaala. Naisip ko rin na baka makasama lang kung magpapadala ako sa damdamin ko, kaya naisipan kong kausapin ka muna, Doc Henry. Tungkol naman sa paa niya, hindi pa ako makapagbibigay ng solid na sagot dahil kailangan kong i-examine siya ng personal para malaman ang tunay na kondisyon ng mga binti niya. Ang mabuti pa, Benjamin, gumawa ka ng paraan para mapapunta dito sa pamamahay mong mag-ina mo. Sa paraang yon, mamamonitor ko ang kalagayan ng asawa mo. Yun din ang plano ko, Doc Henry. Wala akong ibang gusto kundi maibalik ang mag-ina ko sa piling ko. Matapos ang pagkonsulta kay Doc Henry, halos buong gabing hindi makatulog si Benjamin sa kakaisip kina Emma at Lucas. Hindi pa rin siya makapaniwala. Matagal na taon niyang tiniis ang lahat ng mga masasamang sinasabi ng kanyang pamilya na nababaliw na siya dahil iniisip niyang buhay pa si Emma matapos ang paglubog ng barkong sinasakyan nito. Kailanman ay hindi naniwala si Benjamin na patay na ang kanyang asawa. Bukod sa hindi niya ito kayang tanggapin, kumakapit pa rin siya sa katiting na pag-asang buhay ito dahil hindi pa nila nahahanap ang katawan ni Emma. Tama nga ako, Emma. Buhay ka at napalaki mo ang anak natin kahit na sobrang hirap pa. Marahang hinaplos ni Benjamin ang isang maliit na picture frame, isang litrato na kuha mula sa kasal nila ni Emma 10 years ago. Pangako, sisiguraduhin kong wala ka ng hirap na dadanasin simula ngayon. Kinabukasan, tulad ng pangako ni Benjamin, bumalik siya sa bahay nila Emma at Lucas. Bumalik po kayo, Sir Benjamin! Ang galing! Tinupad niyo pong pangako niyo! Mahigpit na niyakap ni Lucas si Benjamin sa baywang upang salubungin ito. Si Emma naman ay napangiti na lamang habang pinapanood kung gaano kasayang kanyang anak. Kanina pa po kayo inaantay niyan si Lucas, Sir Benjamin. Benjamin na lang, Emma. Mas gusto kong tawagin mo na lang ako sa pangalan ko. Napatikim si Emma tila nag-alinlangan pa. Kung ganon, sige, Benjamin. Naging masiglang munting bahay sa pagdating ni Benjamin. Hindi lamang ito bumisita. Nagluto pa ito para sa mag-ina. Nung una ay hiyang-hiya si Emma. Ngunit tulad nga ng sabi ni Lucas, Mama, walang saysay pong pakikipagtalo kay Sir Benjamin. Hindi po siya magpapatinag sa kahit na kanino. Natawa na lamang sina Emma at Benjamin. Matapos maging abala si Lucas sa mga bago niyang laruan, tahimik na itinulak ni Emma ang kanyang wheelchair palapit kay Benjamin. Natakot kaya ako sa'yo nung una mong dating dito. Basag ni Emma sa katahimikan. Agad namang napalingon sa kanya si Benjamin na abala pa sa pagluluto sa munti nilang lutuan. Pero nakampante ako nung nakita ko kung gaano kalawak ang ngiti ni Lucas dahil sa'yo.
Kaya naisip ko na mapagkakatiwalaan din kita kung nagtitiwala sa iyong anak ko. May mabait kang anak, Emma. Pero higit sa lahat, napakabuti mong ina sa kanya. Saad ni Benjamin na tila may bahid ng kalungkutan. Pagiging mabuti na lang ang kaya kong gawin dahil hindi ko naman siya kayang bigyan ng komportabling buhay. Emma, huwag kang magsalita ng ganyan. Totoo naman, Benjamin. Noon, hindi naman ako galit sa mundo dahil ginawa akong ulila at baldado. Pero ngayon, parang nakakaramdam ako ng galit sa tuwing naiisip kong lalaki si Lucas sa isang mahirap at baldado na ina. Pinatay ni Benjamin ang stove. Tanda na luto na ang kanyang inihahandang pagkain. Pagkatapos ay lumuhod siya sa harapan ni Emma upang makapantay ang mga mata nito. Agad naman namula si Emma na makita ng mas malapitan ang maamong mukha ni Benjamin. Gusto mo bang magtrabaho sa bahay ko bilang mananahi, Emma? Trabaho? Talaga? Bibigyan mo ako ng trabaho? Oo, saktong kailangan ko ng mananahi sa mansyon. At mukhang may dahilan kung bakit tayo ipinagtagpo. Napaisip si Emma. Hiyang-hiya na siya sa lahat ng tulong na ibinigay ni Benjamin. Ngunit sino ba naman siya para tanggihan ang isang gintong oportunidad para sa isang baldadong katulad niya? Sige, kung tingin mo qualified ako, tatanggapin ko. Pangako, pagbubutihin ko. Napangiti si Benjamin at marang hinawakan ng kamay ni Emma. Salamat, Emma. Nabasa mo ba ang text ni Kuya Benj? Ibinaba ng nakababatang kapatid ni Benjamin na si Beatrice ang kanyang wine glass sa ibabaw ng glass table at bumuntong hininga. Nahanap na raw niya si Ate Emma, pauwi na sila dito. Umiling ang kanilang bunsong kapatid na si Cassandra at humigop din ng wine. Kalokohan. 6 na taon na, Bea. Wala nakaligtas sa aksidenteng yon. Nahihibang na naman si Kuya. Alam ko, mabait si Ate Emma and her death brought pain in this family. Pareho nating mahal ang babaeng yon at tanggap natin siya bilang hipag natin. Pero patay na siya. Kung sino man itong iuwi ni Kuya, siguradong kamukha lang yun ni Ate Emma na ipinipilit ni Kuya na maging sa Ate Emma para maibsan ang lungkot niya. Sana lang, hindi gold digger ang iuwi niya. Taas kilay na wika ni Cassandra. Mahirap na kapag ginamit lang ang kahinaan ni Kuya para hututan tayo ng pera. Hindi na nakasagot si Beatrice dahil narinig nila ang paghinto ng sasakyan sa labas ng mansyon. Nagkatinginan ng magkapatid. Sabay silang tumayo at naglakad patungo sa malawak na foyer upang salubungin ang kanilang kapatid. Naunang pumasok si Benjamin. Sumunod naman si Clara na tulak ang wheelchair ni Emma at si Lucas na nagtatago sa kanilang likod. Nang dumapo ang paningin ng magkapatid sa babaeng nakaupo sa wheelchair, tila umurong ang kanilang dila. Mula sa hugis ng mukha hanggang sa maamong mga mata, walang ipinagkaiba. Kung hindi lamang ito nakaupo sa wheelchair at mukhang payat at sakitin, iisipin nilang bumalik mula sa hukay ang kanilang hipag. Bahagyang nanginig si Cassandra at magsasalita sana. Emma? Cassandra. Napatikim si Cassandra na maalala ang bili ng kuya nila na huwag munang sabihin ang tungkol sa totoong katauhan ni Emma. Kuya, nandito na pala kayo. Beatrice, Cassandra. Gusto kong ipakilala sa inyo si Emma. Siya yung magiging bagong stay-in na mananahi ng mansyon. At ito naman si Lucas, ang anak niya. Tumingin si Emma sa magkapatid. Bakas ang hiyat kaba sa mukha nito nang makitang yaman at estado ng mga kaharap. Magandang gabi po, mga ma'am. Maraming salamat po sa pagpapatuloy niyo sa amin ng anak ko. Nagkatinginan muli sina Beatrice at Cassandra. Isang matinding pagtataka ang bumalat sa kanila. Walang anuman. Welcome sa mansyon, Emma. Ang laki naman po ng bahay niyo. Inosenteng bulala si Lucas habang nakatingala sa naglalaki ang chandelier. Parang kastilyo po sa mga pelikula. Bahagyang napangiti si Beatrice sa bata, ngunit hindi pa rin maalis ang kanyang paghihinala. Salamat, Lucas. Clara, pakisamahan na muna sila sa guest room sa ibaba para makapagpahinga. Opo, ma'am. Dito po tayo, Ma'am Emma. Bago pa man tuluyang maitulak ni Clara si Emma palayo, napahawak si Emma sa kamay ni Benjamin.
Gulat namang napalingon si Benjamin sa kanya. Salamat, Benjamin. Para pa rin isang panaginip ang lahat. Oo nga, Emma. Parang panaginip ang lahat. Pero sana, kung totoong nananaginip man tayo, sana hindi na tayo magising. Napangiti si Emma na hindi lubos na naintindihan ang gustong ipahiwatig ni Benjamin. Bye po, Sir Benjamin! Paalam ni Lucas habang nakangiting kumakaway paalis. Nang makasiguro silang wala ng mag-ina, agad na hinarap ni Cassandra ang kanyang kuya. Naka-cross arms ito at may pagdududa sa mga mata. Kuya, anong ibig sabihin nito? Kamukhang kamukha niya si Emma. Oo, nakakagulat. Pero malinaw na hindi niya tayo kilala. Wala siyang maalala. Dahil nagka-amnesia siya sa aksidente, Cassandra. Nahanap siya sa tabing dagat. At si Lucas, anak ko ang batang yon. Napabuntong hininga si Beatrice. Kuya, pwedeng nagpapanggap lang siya para i-take advantage ang kahinaan mo. Nakikiusap naman kami. Gusto rin naming isipin na siya talaga yan. Pero paano kung nagkakamali ka? Paano kung nagkataon lang na kamukha niya si Ate Emma? Tapos ginagamit niya lang ang sitwasyon para makapasok dito. Hindi siya ganong klase ng tao. Kilala ko ang asawa ko. Kung ganon, magpa-DNA test tayo. Kung anak mo talaga si Lucas, lalabas yan sa papel. Ayaw lang namin paikutin ka ng ibang tao, kuya. Lalo na kung gagamitin nila mukha ni Ate Emma. Nandilim ang paningin ni Benjamin nang marinig ang sinabi ng kanyang kapatid. Gusto niyong pagdudahan ko sa sarili kong anak at asawa? Kuya, hindi naman sa ganun. Hindi na kailangan ng DNA test. Sila maging ako. At habang nandito sila, gusto kong tratuhin niyo sila na maayos. Matapos bitawan ng mga salitang yon, tinalikuran na sila ni Benjamin at naglakad paakyat ng hagdan. Naiwan naman ang magkapatid na may nabubuong suspetsya sa kanilang isipan. Hindi ako agad maniniwala. Kailangan nating bantayan ang babaeng yun, Bea. Kailangan nating makasiguro na hindi niya niloloko si kuya. Kinabukasan, maaliwalas ang umaga sa hardin ng mansyon. Tahimik na nagbabasa ng mga report si Benjamin habang umiinom ng kape nang mapansin niyang nakatingala si Emma sa arko ng puting bulaklak sa hardin. Halos madurog ang puso ni Benjamin habang pinapanood ang eksenang yun. Mahilig sa puting rosas si Emma at itinanim niyan lahat ng bulaklak sa hardin bago pa ito maaksidente 7 taon nang nakararaan. Emma, nagustuhan mo ba yung mga bulaklak? Agad namang napaayos ng upo si Emma nang makitang papalapit si Benjamin. Sa hindi niya malamang dahilan, tila laging bumibilis ang tibok ng kanyang puso sa tuwing lumalapit sa kanya ang bilyonaryo. Nagandahan lang ako. Mukhang inaalagaan niyo na mabuti tong hardin niyo. Nakakabangha dahil napakaganda. Importante sa akin ang hardin na ito. Pwede nating sabihin na bahagi ito ng pagkatao ko. Napangiti si Emma. Mukhang hindi ka naman mahilig sa mga halaman. Mahalaga ba sa yung taong nagtanim ng mga bulaklak na ito? Sobrang mahalaga, Emma. Sambit ni Benjamin habang nakatitig kay Emma. Napatikim naman si Emma at agad na napaiwas ng tingin nang maramdaman ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Emma, biglang saad ni Benjamin dahilan para muling mapalingon si Emma. Napansin ko lang, mukhang hindi ka napapaisip tungkol sa dati mong buhay. Hindi mo ba gustong mabawi yung mga nawalang alaala mo? Hindi mo ba sinubukang hanapin ang pamilya mo? Ilan sandaling katahimikan ang bumalot sa buong hardin at tanging huni ng mga ibon lamang ang naririnig. Curious naman talaga ako at gusto ko rin silang makilala. Dati sinubukan ko. Pero dahil hindi naman ganun kayaman ang kumupkop sa akin, sinukuan ko na rin. Pero naisip kong mag-focus na lang kay Lucas kaya nawala na rin sa isip ko. At saka kung sino man yung mga kamag-anak ko noon, malamang iniisip na nilang patay ako dahil mukhang hindi naman nila ako hinanap. Hindi naman magawang sumagot ni Benjamin. Hindi niya alam kung kanino ba dapat isisen lahat ng trahedya nangyari sa kanilang mag-asawa. Ngunit isa lang ang gusto ni Benjamin, ang mapagaling si Emma at masigurong mabubuo ulit ang kanilang pamilya. Kumusta nga pala yung consultation mo kay Doc Henry kanina? Okay naman, Benjamin. Sabi niya, iwasan ko raw muna yung sobrang stress dahil siguradong makakasama sa utak ko. Tungkol naman sa paa ko,
Hindi pa siya nagbigay ng sagot dahil sabi niya kailangan pa niyang aralin na maigi ang sitwasyon ko. Sa totoo lang, hindi naman ako umaasa na makakalakad pa ako. Matagal ko na rin napabayaan tong pa ako dahil wala pang gamot. Emma, huwag ka muna mag-isip ng ganyan. Paniguradong hahanap ng paraan si Doc Henry. Marang hinawakan ni Benjamin ang kamay ni Emma. Bahagya namang namula ang pisngi nito at napatikim. Ang lamig ng kamay mo, Emma. May sakit ka ba? Ang pula rin ang mukha mo. Nag-aalalang saad ni Benjamin, sabay hawak sa noo ni Emma, na lalong nagdulot ng pamumula ng kanyang mukha. Wala naman siyang sakit. Nanlalamig lamang ang kanyang mga palad dahil sa paghawak at sa sobrang lapit ni Benjamin sa kanya. Wala naman akong sakit. Baka may nahawakan lang akong malamig kanina. Palusot ni Emma na kahit siya hindi pinaniniwalaan yun. Bahagyang natawa lamang si Benjamin at napangiti nang mapagtanto kung ano ang nangyayari. Sige, paniniwalaan ko yan kung gusto mo. Si Emma naman ay walang magawa kundi ang matawa na lamang din sa kanyang sarili. Ang bait mo sa amin, Benjamin. Hindi ko alam kung bakit mo to ginagawa. Pero maraming salamat. Napangiti na lamang si Benjamin habang nakatitig sa mga matatamis na ngiti ni Emma na inakala niyang hindi na niya makikita pang muli. Lumipas ang mga araw at naging payapa ang mga araw ng pagtatrabaho ni Emma sa puder ni Benjamin. Ngunit madalas, hindi niya maiwasan ang mga mapanuring magkapatid ni Benjamin. Padaan-daan ang ilang mga katulong sa labas ng bukas na pinto. Sa tuwing mapapatingin si Emma sa kanila, agad silang nag-iiwas ng tingin at nagbubulungan habang pasimpleng itinuturo ang kanyang gawin. Hindi yun nakatakas sa atensyon ni Emma habang inihahanda ang kanyang sewing machine. Ramdam na ramdam ni Emma na may kakaibang nangyayari sa pamamahay ni Benjamin. Natigil lamang ang kanyang pag-iisip nang pumasok si Cassandra bitbit ang isang mamahaling vintage dress. Magandang umaga mga ma'am. May maitutulong po ba ako? Ipinatong ni Cassandra ang bestida sa mesa at pasimpleng umiti. Gusto kong ayusin mong laylayan nito. Luma na to, pero napakahalaga nito sa pamilya namin. Hinaplas ni Emma ang malambot na tela ng bestida. Sa hindi malamang dahilan, nakaramdam siya ng init sa kanyang dibdib. Parang kabisadong-kabisado ng kanyang mga daliri ang bawat tahi ng damit. Napakaganda po nito. Yung pagkakagawa tahi ng damit. Napaka-perpekto po. Napatikim si Cassandra. Ang totoo, isa yun sa mga paboritong bestida ni Emma na hindi nito pinapahawak sa kahit na kanino noon. Emma, baka naman may naalala ka na mula sa bahay mo bago ka maaksidente. 6 na taon ang nakararaan. Wala ka bang bumalik na alaala sa'yo sa loob ng 7 taon? Umiling si Emma na ngayon ay bahagya ng naguluhan sa mga tanong ni Cassandra. Wala po, mami. Sabi po ng umampun sa akin. Pangalan ko na lang po yung nalaman nila dahil yun lang ang pangalang binabanggit ko nung una ako nagkamalay. Sigurado ka? Baka naman may nagturo lang sa'yong gamitin ng pangalang Emma para makapasok ka dito. Ano pong ibig niya sabihin? Natigilan ng magkapatid. Agad na napahawak si Beatrice kay Cassandra upang pigilan ito. Ngunit nagpatuloy pa rin ang dalaga. May mahalagang tao kasi dito na Emma ang pangalan. At mahalaga siya sa aming lahat. Kaya hindi pwedeng dungisan ng kahit sinong pagkatao niya. Lalo na kung gagamitin yan para lokohin ang kuya namin. Hindi nakasagot si Emma dahil sa gulat. Sakto namang bumukas ang pinto at iniluwan nito si Benjamin. Ano nangyayari dito? Agad na binago ni Cassandra ang kanyang reaksyon at ngumiti ng alanganin. Wala kuya. Nagpapagawa lang ako ng damit. Sige, maiwan ko na kayo. Mabilis sa lumabas si Cassandra, ngunit bago pa man makalampas ang dalaga kay Benjamin, ay binigyan niya ito ng isang makahulugang tingin. Emma, inabala ba ni Cassandra ang trabaho mo? Benjamin, pwede bang magtanong? Ano yon? Bakit ganito ang mga tao dito? Ang mga katulong kapag nakikita ko, nagbubulungan sila na parang gulat na gulat. Tapos yung mga kapatid niyo, parang may iba silang sinusubok na alamin sa akin. Pakiramdam ko po, may hinahanap sila na hindi ko maibigay. May nagawa po ba akong mali? Ano po ba talagang dahilan kung bakit dinala niyo kami ng anak ko dito?
Naramdaman ni Benjamin ang bigat ng katanungan. Gusto niyang sabihin ang totoo. Gusto niyang aminin na siya ang asawang matagal nang nawala sa mansyong ito. Ngunit na makita niya ang panginginig na mga kamay ni Emma at maalala ang mga habili ni Doc. Alam niyang hindi pa ito ang tamang panahon para sabihin ang lahat. Wala kang ginawang mali, Emma. Naninibago lang sila dahil may bago kaming kasama sa bahay kaya sinusubukan ka na mga kapatid ko. Pagsasabihan ko sila. Hindi naman ako ganun katanga, Benjamin. Nararamdaman ko talagang may mali simula nang pumasok ako. Ipagpatuloy mo na ginagawa mo, Emma. Pagputol ni Benjamin bago tuluyang naglakad palabas ang silid. Naiwang mag-isa si Emma. Dahan-dahan niyang binalingan ng vintage na bestida sa mesa. Pilit bang itago ni Benjamin? Alam ni Emma na may isang malaking katotohanan silang inililihim sa kanya at determinadong aalamin ni Emma kung ano yon. Tahimik ang gabi at tanging ang banayad na simoy ng hangin at huni na makuliglig sa labas ang naririnig sa malawak at komportabling silid na ibinigay kina Emma at Lucas. Nakasandal si Emma sa headboard ng malambot na kama, habang nakahiga naman sa kanyang tabi si Lucas. Balot ng kumot ang bata. Ngunit bakas sa mga mata nito ang labis sa sigla na siyang dahilan kung bakit hindi ito dinadalaw ng antok. Mama, ang saya-saya ko po na tumira tayo dito sa bahay ni Sir Benjamin. Nakangiting bulong ni Lucas habang pinagmamasdan ng magandang disenyo ng kisame. Napangiti si Emma. Dahan-dahan niyang hinaplos ang malambot na buhok ng kanyang anak na walang panghihina ng katawan niya nang makitang ganitong kislap sa mga mata ni Lucas. Kislap na matagal na niyang hindi nakita simula nang magkasakit siya. Masaya ka ba talaga dito, anak? Hindi ka ba natatakot o naninibago sa mga tao? Hindi po. Mababait po sila sa akin at pinatingin pa po kayo ni Sir Benjamin sa doktor. Sobrang saya ko po dahil doon. Kayo po, Mama. Masaya po ba kayo? Hindi agad nakasagot si Emma. Muling pumasok sa isipan niyang pag-uusap nila ni Benjamin kanina matapos siyang kulitin ng mga kapatid nito. Huminga si Emma ng malalim bago ibinaling ang tanong sa anak. Ano naman ang tingin mo kay Sir Benjamin, anak? Mabait po siya, Mama. Akala ko po nung una nakakatakot siya kasi seryoso palagi mukha niya. Pero kapag kinakausap niya po ako, ang lambot po ng boses niya. Hindi po siya katulad ng iba nagagalit sa atin. Parang superhero po siya. Gustong-gusto ko po siya at nagtitiwala po ako sa kanya. Habang pinakikinggan ng mga inosenteng salita ng anak, nakaramdam ng kirot sa puso si Emma. Malinaw na buong buo ang tiwala ng kanyang anak sa bilyonaryo na nagbago ng kanilang buhay. At sa totoo lang, gusto rin niyang maramdaman ang ganong kapanatagan. Ibinigay ni Benjamin ang lahat ng pangangailangan nila nang walang hinihinging kapalit. Ngunit bakit hindi niya magawang magtiwala ng buo sa lalaking yon? Bumalik sa isipan ni Emma ang nagtatakang mga tingin na mga katulong, ang matatalim na salita, ang palaging pangungulit sa kanya ni Cassandra, at higit sa lahat, ang mga mata ni Benjamin. Tuwing nakatingin ito sa kanya, nakikita niyang isang lalaking nangungulila at tila ba may hinahanap itong isang malaking bahagi ng pagkatao nito sa kanya. Alam ni Emma na may itinatago sila. Isang malaking sikreto na pumipigil kay Emma na tuluyang maging panatag sa mansyong ito. Mama, may kumakatok po yata. Ako na po magbubukas. Binuksan ni Lucas ang pinto at sumilip sa pasilyo. Sino po yan? Inilibot ng bata ang kanyang paningin sa magkabilang direksyon. Wala naman tao, Mama. Wala ba? Baka guni-guni lang natin. Bumalik ka na dito, Lucas. Teka po, Mama. May sobre po dito sa sahig. Natigilan si Emma nang makitang yumuko si Lucas at may pinulot mula sa labas ng pinto. Nang isara ng batang pinto at lumapit sa kanya, iniabot nitong isang malinis at walang sulat na puting sobre. Kanino kaya galing to? Inosenteng tanong ni Lucas bago muling sumampa sa kama. Kinabahan ng bahagya si Emma nang abutin niya ang sobre. Wala itong pangalan kung kanino galing at kung para kanino. Dahan-dahan niyang binuksan ang selyo nito. Pagtingin niya sa loob, isa itong makapal na photograph. Nang ilabas niya ang litrato,
Tila huminto ang pagtibok ng kanyang puso. Napatakip siya sa kanyang bibig upang pigilan ng isang maliit na singhap. Sa larawan na halatang kuha mula sa isang kasal, makikita ang isang mas bata at masayang si Benjamin. Nakasuot ito ng isang formal na tuxedo at ang kanyang mga mata ay nag-uumapaw sa pag-ibig habang nakatingin sa babaeng kanyang katabi. Ngunit hindi ang bilyonaryo ang nagpatayo sa mga balahibo ni Emma, kundi ang babae na suot ang isang mamahaling wedding gown. "Mama, ikaw po ba yung nasa picture?" Nanginginig ang mga daliri ni Emma habang hinahaplos sa mukha ng babae sa litrato. Ang hugis ng mukha nito, ang maamo nitong mga mata, ang manipis na labi, at maging ang maliit na nunal sa gilid ng leeg nito. Kamukhang kamukha niya ito. Diyos ko! Ito ba? Ito bang dahilan kung bakit ganito sila makatingin sa kanya? Kaya ba siya tinulungan ni Benjamin? Kaya ba galit ang mga kapatid ni Benjamin sa kanya ay dahil kamukha niyang asawa nito? Matulog na tayo, Lucas. Agad na itinago ni Emma ang litrato mula sa kanyang anak. Nagtataka man ay hindi na umangal si Lucas. Habang mahimbing nang natutulog ang kanyang anak, tahimik na nakatulala si Emma sa kisame ng kanilang kwarto. Hindi maalis sa isipan niya ang litratong nakita niya, kasabay ng isang malaking katanungan sa kanyang isipan. Ano ba talagang dahilan ng pagdala ni Benjamin sa kanila dito sa mansyon? Kinaumagahan, tila napalitan ng mabigat na ulap ang maliwalas sa paligid ng mansyon. Nakaupo si Emma sa harap ng makina sa sewing room, ngunit kanina pang hindi gumagalaw ang kanyang mga kamay. Puyat siya. Buong gabi niyang tinitigan ang litratong natanggap niya kagabi. Pilit na hinahanap ang sarili sa nakaraang hindi niya matanda. "Emma, nasa loob ka ba?" Bumukas ang pinto at pumasok si Benjamin. Nakasuot ito ng formal na suit at handa na sanang umalis papuntang opisina. Ngunit naisipan itong silipin muna ang mag-ina. "Magandang umaga, Emma. Nasaan si Lucas?" Nasa labas siya, nakikipaglaro sa mga katulong." Kumunot ang noo ni Benjamin. Nasanay siyang palaging magalang at nakangiti si Emma sa tuwing magkakausap sila. Ngunit ngayon, ramdam niyang makapal na pader na biglang itinayo nito sa pagitan nila. Humakbang siya palapit. "May problema ba? May masakit pa sa'yo?" Unti-unting inalis ni Emma ang kanyang mga kamay mula sa makina. Dahan-dahan siyang humarap kay Benjamin. Ang kanyang mga mata ay mugto at puno ng matinding pag-alala at takot. "Napakabuti mo sa amin ni Lucas, Benjamin. Pero gusto ko po sana magsabi kayo ng totoo ngayon. Ano ba talagang dahilan kung bakit mo kami dinala dito sa mansyon?" Inilapag ni Emma sa harapan ni Benjamin ang litrato. Nang makita niya ito, nanlaki ang mga mata ni Benjamin. "Paano napunta to sa'yo?" Agad na tanong ni Benjamin, ngunit hindi ito sinagot ni Emma. "Kaya mo ba kami binigyan ng trabaho at pinatuloy dito? Ay dahil kamukha kong asawa mo? May nag-iwan po nito sa labas ng kwarto namin kagabi." Sino nagbigay nito sa'yo?" "Hindi na mahalaga yan, Benjamin. Ito ba talagang dahilan?" Tinong ni Emma habang tumutulo na mga luhang kanina pa niyang pinipigilan. "Ginagawa mo ba lahat ng ito para gawin akong kapalit ng asawa mo?" "Emma, nagkakamali ka. Ikaw ang asawa ko. Hindi mo lang maalala ngayon dahil may amnesia ka pa." "Paano kung nagkakamali ka? Paano kung nagkataon lang na magkamukha kami? Wala akong maalala sa nakaraan ko. Wala akong maibibigay na kasiguraduhan sa iyo maliban sa mukhang to. Paano kung nagsasayang ka lang ng oras at pera sa isang estranghero?" Tila pinipiga ang puso ni Benjamin sa bawat salitang narinig. Hindi galit ang nararamdaman ni Emma, kundi awat matinding takot na baka nakadepende ang kabaitan ni Benjamin sa isang maling akala. "Ayoko magpaasa, Benjamin. Ayoko masaktan ka kapag nalaman mo hindi ako yung asawang hinahanap mo. Tanggapin na po natin na baka wala na talagang asawa mo at isa lang akong babaeng nagkataong kamukha niya. Ayoko na ring umasa na totoo ang lahat ng ipinapakita mong kabaitan sa akin dahil baka mawala din ang lahat ng ito kapag nagkataong hindi nga akong asawa mo."
Tila sinaksak ng paulit-ulit ang dibdib ni Benjamin sa mga salitang narinig. Tanggapin na wala ng asawa niya? Paano niya yun gagawin gayong ang babaeng yon ay mismong nasa harapan niya ngayon at lumuluha? Benjamin, pwede naman tayong magpa-DNA test kung gusto mo. Huminga ng malalim si Benjamin. Kitang-kita ni Emma ang biglaang pamumuo ng takot sa mukha ng lalaki. Humakbang palapit si Benjamin. Hindi ininda ang pag-atras ng wheelchair ni Emma. Dahan-dahan niyang hinawakan ang nanginginig na mga kamay ng dalaga. Sigurado ako sa nararamdaman ko, Emma. Hindi natin kailangang gawin yon. Alam kong ikaw yan at gusto kong magtiwala sa nararamdaman ko. Pero Benjamin, Emma, makinig ka sa akin. Na makita kita sa bahay niyo, tinulungan ko si Lucas. Aaminin ko, nagulat ako. Magkamukha kayo. Pero hindi lang dahil doon ang lahat ng ito. Tinulungan ko si Lucas dahil naawa ako sa bata. At yun ang nagdala sa akin pabalik sa'yo. At naniniwala akong ikaw talagang asawa ko, Emma. Napatingala si Emma habang pilit na binabasa ang katotohanan sa mga mata ng bilyonaryo. Hindi ako nagsasayang ng oras sa inyo. Wala akong hinihinging kapalit. At hindi ko hinihiling na ipilit mo ang sarili mo na maging ibang tao. Huwag kang matakot na baka mabigo mo ko. Dahil desisyon ko lahat ng ito. Wala kayong kasalanan ni Lucas. Walang nagawa si Emma, kundi ang tumango na marahan. Naiintindihan ko. Patawad. Dahil tinago ko sa iyo yung totoo, Emma. Walang tamang dahilan para gawin yon. Naging makasarili ako. Matapos makausap si Emma, lumabas si Benjamin at bumalik sa kanyang opisina upang kalmahin ang kanyang sarili. Doon ay tahimik niyang pinunasan ng mga luhang kanina pa niyang pinipigilan nang biglang bumukas ang pinto at iniluwa noon si Cassandra. I heard everything. Alam na ni Emma ang totoo, di ba? Natigil si Benjamin at nilingon ang kanyang bunsong kapatid. Nagdilim ang kanyang paningin habang inaalala ang lumuluhang mukha ng asawa. Kani-kanina lamang. Ikaw ba nagpadala sa kanya ng litratong yon? Kuya, oras na para magising tayong lahat sa katotohanan. Alam mo ba ang disrespect kay Ate Emma ang ginagawa mo? Sinusubukan mong makalimot gamit ang ibang babae na kamukha niya. Bakit ba iniisip niyong patay na talaga si Emma? Dahil alam naming kailangan nating magpatuloy sa buhay. Na hindi dapat tayo mapako sa nakaraan. Kailangan mo nang tanggapin na lumubog ang barkong yon at wala nakaligtas, kuya. Ginagawa mo pantapal sa sugat mong babaeng yan eh. At paano kapag biglang nakaalala na siya? Paano kapag nalaman niyang may sarili siyang pamilya at may asahang naghihintay sa kanya sa labas ng bahay na to? May iwan ka na naman. Tila naging yelo ang buong paligid sa talim ng binitiwang salita ng kanyang kapatid. Wala siyang ibang pamilya, Cassandra. Siyang asawa ko at si Lucas ang anak ko. Kung gayon, patunayan natin. Hamon ni Cassandra. Humakbang ito palapit at tinitigan siya ng diretsyo sa mga mata. The only way to clear everything is to conduct a DNA test. Kumuha tayo ng sample ni Lucas. Kung anak mo siya, magmamatch yan sa'yo. Kung asawa mong babaeng yon, lalabas ang totoo, titigil na kami ni Beatrice sa pagdududa. Natahimik si Benjamin. Sa halip na mabilis sa sumang-ayon upang patunayan ang kanyang paninindigan at patahimikin ang kanyang mga kapatid, nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nakakuyom sa magkabilang gilid at may dumaang mabilis na anino ng pag-aalinlangan at takot sa kanyang mga mata. See? Natatakot ka. Ayaw mong magpa-DNA test kasi natatakot ka sa magiging resulta, kuya. Wala akong dapat patunayan sa inyo. Sa ayot sa gusto nyo, mananatili sila dito. No! You're terrified. Kasi sa likod ng isip mo, kuya, may malita porsyento na nagsasabing baka tama kami. Na baka hindi talaga siya si Ate Emma. Natatakot ka na kapag lumabas sa negatibo resulta sa papel, mawawala ulit sila sa'yo. Kasi aminin mo man o hindi, masyado ka na napalapit sa mag-ina na yon. Tila tinumbok ng mga salita ni Cassandra ang pinakamadilim na takot at pilit na ibinabaon ni Benjamin sa kaibuturan ng kanyang puso. Tama naman ito. Buong buo ang paniniwala niya na si Emma yon. Ang puso niya mismo sumisigaw na asawa niyang kaharap niya araw-araw. Ngunit ang trauma ng pagkawala nito, 6 na taon ang nakararaan, ay nag-iwan na matinding sugat sa kanyang pagkatao. Paano nga kung nagkakamali siya?
Paano kung ang kapirasong kaligayahan na ibinalik sa kanya ni na Emma at Lucas ay isa lamang malupit na biro ng tadhana? Kung lalabas sa negatibong DNA test, guguho muli ang mundo niya. Mawawalan siya ng karapatan kina Emma at Lucas. Hindi na niya kakayaning mawasak muli sa ikalawang pagkakataon. Mas pipiliin na lamang niyang mamuhay sa kasalukuyang sitwasyon kaysa harapin ang posibleng pagkawasak ng kanyang pinanghahawakang pag-asa. Lumabas ka na, Cassandra. At huwag mo na lalapitan si Lucas para dyan sa test na sinasabi mo. Tandaan niyo, ako pa rin ang masusunod sa bahay na ito. You can hide from the truth all you want, kuya. Pero hindi ako papayag na mabuhay tayong lahat sa isang kasinungalingan. Aalamin kung totoo. Gusto mo man o hindi. Matapos itong sabihin ay narinig ni Benjamin ang malakas sa pagsara ng pinto. Naiwan siya mag-isang nakikipaglaban sa pamilyar na pighati at matinding takot na baka isang araw ay magising na lamang siyang mag-isa muli. Naging payapa ang mga sumunod na araw dahil sa matigas sa paninindigan at babala ni Benjamin. Pinili ni na Beatrice at Cassandra na umatras at kimkimin na muna ang kanilang mga pagdududa. Naging tahimik ang paligid at ito nagbibigay ng pagkakataon kina Emma at Lucas na makahinga at masanay sa bago nilang buhay na walang takot na nahuhusgahan. Emma, marami akong gustong ikwento sa iyo ngayong araw. Dahan-dahang itinutulak ni Benjamin ang wheelchair ni Emma sa sementadong daan patungo sa pinakalikod na hardin ng mansyon. Ramdam ni Emma ang banayad na simoy ng hangin. Ngunit mas ramdam niyang kaba dahil sa presensya ng bilyonaryo sa kanyang likuran. Benjamin, nakakahiya naman. Hindi mo na kailangang itulak ang wheelchair ko. Ang dami mo nang ginawa at mukhang pagod ka. Tumigil sa pagtulak si Benjamin. Dahan-dahan itong lumapit sa kanyang harapan at matiim siyang tinitigan habang bahagyang nakaluhod. Itong pahinga ko, Emma, mas nare-relax ako kapag kasama kita sa tuwing nag-uusap tayo ng ganito. Napabuntong hininga na lamang si Emma, pilit na pinapakalma ang mabilis sa tibok ng kanyang puso at tuluyang ibinaling ang paningin sa paligid. Nang mamulat ang kanyang mga mata sa ganda ng hardin, tila napawi lahat ng kanyang pangamba. Napalilibutan sila ng isang napakalawak na arko ng mga puting rosas. Sa tuwing nakikita ni Emma ang mga bulaklak na iyon, isang malalim at hindi maipaliwanag na kapayapaan ang yumayakap sa kanyang sistema. Napakaganda talaga ng hardin na ito, Benjamin. Inilapit ni Benjamin ang wheelchair sa isang lilim at umupo siya sa sementadong upuan katabi ng wheelchair ni Emma. Matagal niyang pinagmasdan ang maliwalas na mukha ni Emma bago siya nagsalita. May maganda akong balita, Emma. Kinausap ako ni Doc Henry kaninang umaga. Lumabas na ang buong resulta ng mga pagsusuri sa mga binti mo. Talaga? Anong sabi nila? Gagaling pa daw ba ako? Oo, Emma. Hindi permanenteng paralisado mga binti mo. Naharangan lamang ang ilang mga nerves dahil sa tagal ng panahon na hindi ito naipagamot ng maayos matapos ang aksidente mo. Sabi ng doktor, kung sasailalim ka sa masinsinang therapy na sisimulan natin bukas sa bukas din, muli kang makakalakad. Natigilan si Emma. Tila tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Tinignan niyang kanyang mga walang buhay na binti at pagkatapos ay bumalik ang paningin niya kay Benjamin. Bago pa man niya mapigilan ang kanyang sarili, nag-unahan ng bumagsak ang maiinit na luha mula sa kanyang mga mata. Humihikbi niyang tinakpan ang kanyang bibig habang hindi makapaniwala sa narinig. Nakaramdam naman ng matinding kaligayahan at ginhawa si Benjamin habang pinapanood ang pag-usbong muli ng pag-asa sa babaeng kanyang mahal. Makakalakad pa ako. Akala ko hindi na ako makakalakad kahit kailan. Dahan-dahang inabot ni Benjamin ang mga kamay ni Emma at marahan itong hinawakan. Buong akala ko habang buhay na ako magiging pabigat na ang tanging magagawa ko na lang bilang isang ina kay Lucas ay ang maupo sa isang sulok at manahi hanggang sa tuluyan akong manghina. Ang tagal kong tinanggap na wala nang magbabago sa madilim kong buhay. Tapos ngayon, may pag-asa pa pala. Hindi ka naging pabigat sa kahit na kanino, Emma. Lahat ng meron ako, yaman, ang kumpanya, ang kapangyarihan. Wala itong lahat na kwenta kung hindi ko magagamit para tulungan ang mga taong mahalaga sa akin. At ikaw, Emma, napakahalaga mo sa akin
kayo ni Lucas. Bakit, Benjamin? Bakit napakabuti mo sa akin? Sinabi mo hindi mo ako ginagamit bilang pamalit sa asawa mo. Pero hindi ko maiwasang itanong kung paano ko may babalikan lahat ng ito sa'yo. Wala akong maalala sa nakaraan ko. Hindi ko kilala kung sino talaga ako. Wala akong yaman at pag-aari kundi ang anak ko. Wala akong maibibigay na kahit na ano na makakatumbas sa ginagawa mo. Hindi kita tinutulungan para may makuha akong kapalit. Gusto kitang makita naglalakad ulit ng malaya. Gusto kong makita kitang humingiti ng walang takot o pag-alinlangan. Kung hindi mo matanda na nakaraan mo, hindi na mahalaga yun. Dahil nandito ako para tulungan kang gumawa ng mga panibagong alaala. Ang tanging hinihingi ko lang ay ang hayaan mo akong manatili sa tabi mo habang ginagawa natin yun. Natigilan si Emma sa tindi at lalim na mga binitiwang salita ni Benjamin. Nang magtamang kanilang mga mata, wala siya nakitang paglalaro o pag-alinlangan, kundi isang wagas at walang hanggang pagmamahal na iniaalay lamang para sa kanya. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag ang biglang sumabog sa kanyang dibdib. Dahan-dahang inilapit ni Benjamin ang kanyang mukha. Hindi umiwas si Emma. Halip, dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata nang maramdaman ang mainit na hininga ng bilyonaryo sa kanyang balat. At sa unang pagkakataon, hiniling ni Emma sa kanyang puso na sana'y siya nga talaga ang babaeng ikinasal kay Benjamin. At ang lahat ng ito ay hindi mauuwi sa muling pagkawasak ng kanilang mga puso. Matapos magsimula ang therapy ni Emma, walang ibang ginawa si Benjamin kundi ang manatili sa kanyang tabi. Hindi naging madali ang mga sumunod na linggo, ngunit dahil sa walang sawang suporta ng bilyonaryo, unti-unting nagkaroon ng lakas si Emma na harapin ang bawat araw. Sa kasalukuyan, abalang buong mansyon, puno ng magagarang dekorasyon ang malawak na bulwagan para sa selebrasyon ng kaarawan ni Benjamin. Sa loob ng kanyang kwarto, tahimik na nakaupo si Emma sa kanyang wheelchair. Nakatitig siya sa malaking salamin. Pinagmamasdan ng kanyang sarili na suot ang isang napakagandang puting bestida na sadyang ipinagawa ni Benjamin para sa kanya. "Mama, ready na po ba kayo?" Bumukas ang pinto at iniluwan nito sina Lucas at Benjamin. Nakasuot ng formal na tuxedo si Benjamin, habang si Lucas naman ay may suot na maliit na suit na kapares ng sa bilyonaryo. "Napakaganda naman po ng mama ko!" Masiglang bati ni Lucas bago tumakbo at yumakap sa bewang ni Emma. Natawa si Emma at hinaplos ang buhok ng bata. Nang mag-angat siya ng tingin, nakita niya si Benjamin na nakatitig sa kanya habang ang mga mata nito ay nag-uumapaw sa pagmamahal at pagkamangha. "Napakaganda mo, Emma. Ngumiti ka dahil araw mo rin to." Ngumiti si Emma. Ang puso ay punong-puno ng kaligayahan. Ngunit ang kaligayahang yon ay tila isang marupok na salamin na madaling nabasag na magsimulang formal na pagtitipon. Puno ng mga tanyag na negosyante at maimpluwensyang tao ang bulwagan. Habang nakaupo si Emma sa isang gilid malapit sa entablado at kinakausap ni Benjamin ang ilang mga bisita sa hindi kalayuan, dahan-dahang lumapit sa kanya sina Beatriz at Cassandra. "Enjoying the party?" Seryosong tanong ni Beatriz. "Opo, Ma'am Beatriz. Napakaganda po ng inihanda ninyo." "Dapat lang na maging magandang inihanda namin. Dahil may isang malaking sorpresa kami naghihintay para kay Kuya Benjamin ngayong gabi." "Sorpresa po?" Yumuko si Cassandra sabay bulong sa tainga ni Emma. "Isang DNA test." Nanlaki ang mga mata ni Emma. Tila umurong ang lahat ng dugo sa kanyang katawan at mabilis na kinabog ng matinding takot ang kanyang dibdib. Nakita niyang naglakad ng magkapatid patungo sa entablado. Pilit na iginalaw ni Emma ang kanyang mga binti. Ma'am Cassandra, huwag po." Ngunit dahil hindi pa tuluyang naghihilom ang kanyang mga binti, napabagsak si Emma pabalik sa kanyang wheelchair at walang magawa kundi ang panoorin ng pag-akyat ni Cassandra sa entablado at pagkuha nito ng mikropono. "Magandang gabi sa inyong lahat. 6 na taon ang nakararaan. Nawalan kami ng isang napakahalagang miyembro ng pamilya. Ang asawa ng aking kapatid na si Ate Emma. Buong akala namin ay hindi na makakaahon si Kuya Benjamin sa sakit.
Ngunit kamakailan lamang, isang himalan dumating sa pamamahay namin. Isang babaeng nakasakay sa wheelchair na walang alaala. Ngunit kamukhang kamukha ng yumaong asawa ng kapatid ko at dumating sa buhay namin. Nagsimulang magbulungan ng mga bisita. Nakita ni Emma na nag-igting ang panga ni Benham. Mabilis na naglakad ang bilyonaryo patungo sa entablado. Ngunit hindi tayo maaring mabuhay sa isang delusyon. Bilang kapatid, tungkulin kong protektahan ang pamilya namin mula sa mga kasinungalingan at maling pag-asa. Kaya naman, palihim akong kumuha ng DNA test upang malaman ang katotohanan. Cassandra, itigil mo yan! Sigaw ni Benjamin, ngunit pinigilan siya ng mga gwardiya na umakyat sa entablado. Oras na para harapin natin ang katotohanan. Ang resulta ng test ni Kuya Benjamin at ang batang si Lucas. Tumigil ang lahat. Maging ang paghinga ni Emma ay tila naputol. Ipinikit niyang kanyang mga mata. Hinihintay ang pagbagsak ng kanyang mundo. Ay, positive. Basag ang boses na inanunsyo ni Cassandra ang salitang yun. Nabitawan nito ang mikropono na lumikha ng isang matinis na tunog. Nanlaki ang mga mata ni Cassandra habang tumitingin kay Benjamin. At pagkatapos ay kay Emma. Positive. Pag-uulit ni Cassandra at tuluyan ang bumagsak ang mga luha niya. 99.9% match. Si Lucas ay tunay na anak ni Kuya. Ibig sabihin, si Emma ay ang tunay na asawa niya. Siya ang anak na ipinagbubuntis muna ng ate Emma namin. Isang nakakabinging katahimikan ang bumanot sa bulwagan bago ito napalitan ng malalakas sa singhap. Natigil si Benjamin. Dahan-dahan siya lumingon kay Emma. Ang takot na matagal na niyang itinatago ay tuluyang naglaho at napalitan ng isang napakatinding kaligayahan na hindi niya maipaliwanag. Totoong sinisigaw ng kanyang puso. Asawa niyang babaeng nasa harapan niya. Ngunit nanlaki ang mga mata ni Benjamin na makitang paghawak ni Emma sa ulo nito. Nahulog si Emma mula sa kanyang wheelchair at mabilis na bumagsak sa malamig na sahig. Emma! Benjamin! Nang muling imulat ni Emma ang kanyang mga mata, ang unang bumungad sa kanya ay ang napakalawak na kisame ng kwarto ni Benjamin. Ramdam niyang lambot ng isang napakalaking kama. Paglingon niya, nakita niya si Benjamin na nakaupo sa gilid ng kama habang mahigpit na hawak ang kanyang kamay at walang tigil sa paghalik dito. Sa kabilang gilid ay naroon si Lucas na humihikbi habang nakahawak sa kanyang braso. Emma, Diyos ko, salamat at gising ka na. Ayos ka lang ba? May masakit pa sa'yo? Sinabi ng doktor na dulot ang sobrang shock at stress ang pagkawala mo ng malay. Mama, gising ka na po! Mahigpit na niyakap ni Lucas ang kanyang ina. Marahang natawa naman si Emma. Mama, sabi po ni Ma'am Cassandra, si Sir Benjamin daw pong papa ko. Totoo po ba, Mama? May papa na po ako? Isang matamis at punong-puno ng pag-ibig ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Emma. Dahan-dahan niyang hinapluas sa mukha ng kanyang anak at pagkatapos ay ginantihan ng mahigpit na hawak ni Benjamin. Wala man siyang maalala ng buo. Sapat ng init ang pagmamahal na nararamdaman niya upang kumpirmahin ang lahat. Oo anak, siya ang papa mo. Wala nang inaksayang oras si Benjamin. Yumakap siya ng napakahigpit sa kanyang mag-ina. Umiiyak na parang bata. Ang tanga-tanga ko. Hindi ko alam kung bakit ako natakot nun ngayong wala naman akong ibang minahal maliban sa iyo, Emma. Nambobola ka pa para paganin ang loob ko? Biro ni Emma dahilan para magtawanan sila. Pangako, di ko na kayo hayaang mawalay pa sa akin. Hindi na. Sa kalagitnaan ng kanilang emosyonal na sandali, dahan-dahang bumukas ang pinto ng kwarto. Nakayuko at umiiyak na pumasok sina Beatriz at Cassandra. Nang makalapit sila sa gilid ng kama, sabay na lumuhod ang magkapatid. Ate Emma, Kuya, patawarin niyo kami. Patawarin niyo ako sa ginawa kong gulo sa mismong araw ng kaarawan mo, Kuya. Natakot lang ako. Natakot kaming pareho ni Bea na baka ginagamit ka lang at masaktan ka ulit. Hindi namin alam na si Ate Emma talagang nasa harapan namin all this time. Patawarin niyo po kami.
Napatayo si Benjamin at handa na sanang sermonan ng kanyang mga kapatid nang biglang hawakan ni Emma ang kamay niya. Nakita ni Emma ang tapat na pagsisisi sa mga mata ng magkapatid. Sa halip na magalit, nakaramdam siya ng matinding pag-unawa. Alam niyang ginawa lamang nila yon dahil sa labis sa pagmamahal at pag-iingat sa kanilang kuya. At bilang respeto sa kanilang ate Emma, na inakala nilang patay na. Tumayo na kayo riyan. Hindi pa bumabalik ng tuluyan ang alaala ko pero naiintindihan ko kung bakit niyo ginawa yon. Kung ako man ang nasa posisyon niyo, baka ganun din ang gawin ko para protektahan ang pamilya ko. Wala na kayong dapat ihingi ng tawad, Cassandra, Beatrice. Nang marinig ang pagpapatawad na yon, hindi na nakapagpigil sina Beatrice at Cassandra. Mabilis silang tumayo at mahigpit na yumakap kay Emma habang sabay-sabay silang umiiyak sa loob ng kwarto, minsan ang naging saksi sa kalungkutan. At ngayon ay saksi sa tuluyang pagbuo ng isang nawasak na pamilya. Sa mga sumunod na buwan, matapos ang gabi ng revelasyon, naging payapat buo muli ang pamilya Alvarez. Bumalik ang mga matatamis na alaala nila ni Benjamin, ang mga pangarap nila bagong aksidente, at ang pagmamahal na kailanman ay hindi nabura sa kanyang puso. Ngunit kahit gaano kalaki ang kaligayahang bumalot sa kanilang tahanan, may isang matinding hamon silang patuloy na hinaharap. Ang paghilom ng mga binti ni Emma. Isang gabi, matapos ang isang napakahaba at nakakapagod na therapy session, tahimik na nakaupo si Emma sa gilid ng kama. Nakatingin siya sa kanyang mga binti na tila ba walang pag-asang gumalaw. Ang pagod at kabiguan ay tuluyan ng sumira sa kanyang pag-asa. Hindi na yata ako gagaling, Benjamin. Bumalik ng alaala ko pero itong pa ako wala pa rin buhay. Pabigat pa rin ako sa'yo. Mabilis na lumapit si Benjamin. Lumuhod siya sa harapan ng asawa at walang pag-aninlangang niyakap ito ng napakahigpit. Ibinabaon ni Emma ang kanyang mukha sa balikat ng kanyang asawa habang umiiyak. Habang yakap ang asawa, tahimik na lumuluha si Benjamin. Ipikinikit niya ang kanyang mga mata habang dinaramdam ang pagyanig ng balikat ni Emma. Tila dinudurog ang kanyang puso. Kung maari lamang sana niyang angkinin ang lahat ng sakit nito. Kung pwede niya lang ipagpalitan lahat ng kanyang yaman upang siya na lamang ang umupo sa wheelchair na yon at hayaang makapaglakad ang kanyang asawa. Matagal na sana niyang ginawa. Huwag mo sabihin yan, nandito lang ako, Emma, hindi kita iiwan. Umabot man tayo ng habang buhay na ganito, hindi kita iiwanan. Kahit na madami ng dahilan upang mawala ng pag-asa, hindi sumuko ang mag-asawa. At paglipas ng 2 taon, maaliwanas ang hapon sa mansyon. Kakatapos lamang ng isang meeting ni Benjamin at naglalakad siya sa pasilyo patungo sa kanilang kwarto upang dalhan ng merienda ang kanyang asawa. Ngunit nang malapit na siya sa pinto, isang malakas na tunog ng pagkabagsak ang umalingaw-ngaw mula sa loob ng kanilang silid. Emma! Mabilis na kinabog na matinding kabandibdib ni Benjamin. Binitiwan niyang hawak na tray at walang pag-aninlangan tumakbo. Ang tanging tumatakbo sa isip niya ay baka nahulog si Emma mula sa kanyang wheelchair o may masamang nangyari dito. Emma, okay ka lang ba? Ngunit pagpasok ni Benjamin sa loob, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo niya. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan at halos hindi makahinga sa senaryong bumungad sa kanya. Wala si Emma sa wheelchair. Wala rin siya sa sahig. Nakatayo si Emma sa sarili nitong mga paa. Benjamin! Basag at nanginginig ang boses na tawag ni Emma habang patuloy sa pag-agos sa mga luha ng matinding kaligayahan. Dahan-dahan, binitiwan ni Emma ang mesa sa hawak niya. Humakbang siya. Isang mabagal, nanginginig, ngunit matagumpay na hakbang patungo sa kanyang asawa. Sinundan niya ito ng isa pa. Hindi na nakapagpigil si Benjamin. Umiiyak siya habang inaantay na makaabot sa kanyang asawa. Sa sobrang bigat ng emosyon at sa panginig ng mga binti ni Emma, sabay silang napabagsak sa malambot na carpet ng sahig habang mahigpit na nakayakap sa isa't isa. Nakakalakad na ako, Benjamin. Humahagulgol na bulong ni Emma habang nakabaon ang mukha sa dibdib ni Benjamin. Ang galing mo.
Napakagaling ng asawa ko. Narinig ang ingay mula sa labas, kaya mabilis na nagsipasukan sina Lucas, Beatrice, Cassandra, at maging ang mga katulong upang tignan kung ano ang nangyayari. Nang makita nila ang mag-asawang magkayakap sa sahig, at nang mapagtanto nila na nakalakad si Emma palayo sa kanyang wheelchair, hindi rin nila napigilan ang pag-iyak sa tuwa. Mama! Nakakalakad na si Mama! Masayang sigaw ni Lucas bago tumakbo at dumamba ng yakap sa kanyang mga magulang. Hindi nagtagal, lumapit na rin sina Beatrice at Cassandra. Umupo sila sa sahig at nakisali sa isang napakahigpit, napakainit at emosyonal na yakap ng pamilya. Habang yakap ang kanyang asawa, anak at ang pamilyang buong pusong tumanggap sa kanya, napangiti si Emma sa likod ng kanyang mga luha. Matagal siyang nawala sa dilim, ngunit nahanap siya ng liwanag. Hindi lamang siya muling nakatayo sa sarili niyang mga paa, kundi nakatayo siya ngayon sa gitna ng isang pamilyang kailanman ay hindi siya tatalikuran. At habang buhay niyang pasasalamatan si Benjamin na naghintay at nagmahal sa kanya, kahit pa noong mga panahong pati ang sarili niya ay hindi niya makilala. Ang kwento ni na Emma at Benjamin ay nagpapakita ng wagas na kapangyarihan ng tunay na pag-ibig at katapatan. Itinuturo nito na ang pag-ibig na nakatadhana ay hindi kailanman mabubura ng distansya, ng mahabang panahon o maging ng isang malagim na trahedya na umagaw sa alaala. Ipinapakita rin ng kwento na hindi natin dapat sukatin ang ating halaga base sa ating mga pisikal na limitasyon tulad ng pagiging paralisado ni Emma at ang kanyang kawalan na nakaraan. Ito ay hindi naging hadlang upang siya'y mahalin ng buo at respetuhin ni Benjamin. Higit sa lahat, pinapaalala sa atin ng kwentong ito na sa kabila ng pinakamadilim na pagsubok, ang pagpapatawad gaya ng ginawa ni Emma kina Beatrice at Cassandra at ang walang sawang pag-asa ang siyang magiging pinakamalakas nating sandata upang muling makatayo at sumaya. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!